ba pwede kayong gumawa ng pandesal gamit ang air fryer? Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's bake it! For this pandesal recipe, gagamit tayo ng 4 cups of bread flour. And mag-add din tayo ng half cup of white sugar and half tablespoon of instant dry yeast. And para mas malambot ang ating pandesal, gagamit tayo ng 1 piece of egg. And para naman mas mabango ang ating pandesal, maglalagay rin tayo ng vanilla. Pero optional naman kung ayaw nyo, pwede nyo namang hindi lagyan. And then, nag-add lang din ako ng 4 tablespoon of margarine. And munti ko pang makalimutan, mag-add din pala tayo ng 1 cup of water. Buti na ihabol ko pa. And of course, gamit ang stand mixer, imimix lang natin to ng mga around 12 minutes. Then, babalikan natin. And of course, kung wala kayong stand mixer, pwede nyo siyang i-manual i-mix. Mas matagal nyo nga lang siyang i-mix kapag manual. And then, kapag ayan, ready na yung ating dough, ipoform natin to into a ball. Then, yung pinaka-bowl natin, igigrease natin ng oil. Then, i-cover lang natin ng plastic para hindi madry ang ating dough. And, intay lang natin siya mag-double ng size ng mga around 1 to 2 hours. And then, after 1 hour mahigit, ayan, ready na ang ating dough. Nag-double lang siya ng size. Then, ngayon naman, titimbangin natin. Haatiin natin to ng mga 40 grams per size. After natin matimbang lahat, kailangan may cover pa rin ng plastic para hindi madry yung ating dough. Tapos ayan, bibilugin lang natin na isa-isa hanggang sa magawa na natin lahat. Tapos after natin mabilog, later naman, i-coat natin siya ng breadcrumbs. And then, ayan, kapag na-roll nyo na lahat, i-coat naman natin siya ng breadcrumbs. And then, kapag na-coat nyo na lahat ng breadcrumbs, coveran nyo lang ulit ng plastic yung pinakaibabaw para hindi ma-dry yung dough. Then, hintay lang ulit natin mag-double yung size niya, mga around 1 hour. Then, saka tayo mag-bake. I-preheat nyo na rin pala yung oven nyo ng 170 degrees Celsius. Then, i-bake lang natin ito ng mga around 15 to 20 minutes. And then, ipapakita ko rin pala sa inyo yung ginawa ko sa air fryer. Using air fryer, magbe-bake tayo ng pandesal. Ang ginawa ko, nilagyan ko lang muna siya ng parchment paper. Tapos, saka ko nilagay yung pandesal. Then, nilagay ko lang siya sa 150 degrees Celsius. Tapos, binake ko siya ng mga around 10 minutes. At saka maliit lang pala yung air fryer namin kaya 4 lang yung kasya na pandesal. And then after 10 minutes, ayan, chinek ko ulit. Luto na yung ating pandesal. Kaya kung gusto mo mag-try mag-bake ng pandesal pero wala kang oven, kung may air fryer ka, pwede mo na rin gawin, di ba? At ito na po ang ating pandesal. So soft and so yummy. Let's eat! Yun lang po. Maraming salamat. Bye!
Oops, wait! Magtimpla ka na ng kape, i-partner mo tong pandesal. Yun lang po, bye!